Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagulat. Senador Amy Marcos linaglag na si Kuting ng Norte at Lisa Smugs sa kababalaghan na kanilang ginagawa sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nakakapagtaka. Linalaglag na nga ni Senador Amy Marcos ang mga kabalbalan ng mag-asawang Marcos na ito. Dito nga natin mapapatunayan na talagang meron nga talagang kababalaghan na ginagawa ang mag-asawang ito dahil pati mga smugglers, mga hoarders ay tila sila na ang naghahari-harian. Kaya naman maraming netizen ang tila dismayado sa pamumuno ngayong administrasyon na ito dahil walang paninindigan at mga korap na opisyales ang nakaupo sa pamahalaan. Dito nga rin natin makikita na maraming netizen na nagsasabi na tila ginagamit nga lang daw ni Senador Amy Marcos ang kanyang kapatid dahil may planong araw itong tumakbo bilang presidente. Ngunit dito nga natin makikita na banat pa ng maraming netizen na huwag muling magpauto sa mga Marcos. Dito natin makikita na talagang nawalan nga ng tuluyan ng tiwala ang taong bayan sa kanila na sayang talaga ang binigay na pagkakataon para ipakita nila ang kanilang paglilingkod at tapat na tungkulin sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon nga ay hindi natin masisisi ang maraming netizen kung bakit ganito ang sinasabi at tuluyang nadismaya sa kanila dahil hindi naman talaga natutupad ang kanilang mga pangako at wala pang aksyon si Kuting ng Norte na ito sa problema ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasama ang bayan, 'di ba? Gikan sa masa para sa masa, nandoon si yun yung medium o platform ni Pangulong Duterte. Doon siya ini-interview, 'di ba? Ni Kiboloy. Okay. Then, mga palangga, at yung Laban Kasama ang Bayan, ito yung programa nila ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. Ngayon, ayon sa sa MTRCB, yung gikan para sa masa, okay, gikan sa masa para sa masa, okay, na ito, basahin natin, na umere noong October 10, kung saan pinagbantaan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Franz Castro. Alright, pinagbantaan daw. Ito mga kasinungalingan ang NPA pa ngayon at ang mga makakaliwa ang pinagbantaan. Mga salot sa bayan, sila pa ngayon ang mayroong power dahil nga, syempre, mga bataan na yan ni Romualdez. Alright? Dahil nga ang punteriya talaga si Duterte, ang mga Duterte. At sabi ko nga sa inyo, kung pupuntahan niyo po ang ating Boljak TV, ang ating channel, bago pa ang kaguluhang ito, ay sinabi ko na po yan sa ating episode na Operation Itutumba. Hi, Princess Maui. How are you? Ayan, paki-follow, paki-subscribe si Princess Maui Palangga. Maverick Michelle Benson, hello Palangga. Alright? Ngayon, okay. Okay, so, ito sabi ng balita nakatanggap din umano ng reklamo ang MTRCB sa November 27 episode ng Laban Kasama ang Bayan tungkol sa maling report na 1.8 billion travel funds ni House Speaker Romualdez. Ito nga po yung tinatanong ni Ka Eric na totoo ba na ayon sa kanyang puting ahas na may 1.8 billion na travel expenses si Tambaluslos. At hindi naman sinabi ni Ka Eric doon na I'm 100% sure. Okay, wala siyang sinabi na confirmed. Kaya nga pinapaliwanag niya itong si Tambaluslos at Kongreso, totoo ba
'Di ba? Dahil yan naman ang practice ng mga media sa atin. Pero dahil likas na demonyo si Lisa at si Tambaluslos at si Kuting, ay intentional nila na gawan ng hanapan ng butas at i-twist ang batas para talagang ma-take down nila ang programa na kung saan ito yung maliban sa tagapagtanggol ng bayan, which is ang tinatakel dito sa programa ng Laban Kasama ang Bayan nila Lorraine at Badoy at ni Ka Eric, ay tungkol sa mga rebelding komunistang NPA makakaliwa na nandiyan mismo sa Congress na nagsusuporta dito sa pagkitil ng buhay ng ating mga kababayan all over the Philippines at yung mga nag-extort na mga negosyo ninyo sa probinsya para hingian kayo ng revolutionary taxes. So ito yung nilalaban ng Laban Kasama ng Bayan. At again, ito po ay gawa ni Lisa Ahas Araneta Smugs. 'Di ba? Hindi naman ako manghuhula, pero naikwento ko na to sa inyo dahil ito talaga ang kanilang plano. Bago pa itong fiasco na ito, bago pa itong mga drama nila sa Congress, ay sinabi ko na po sa inyo yan. Kaya kung babalikan niyo ulit yung aking channel sa Bojack TV, nandiyan yan. So ano sinasabi ngayon ng MTRCB? So ito sinend sa atin yung kopya ng MTRCB ng kanilang suspension. Right? Okay, basahin na lang natin kasi nakaano tayo. Okay, sabi dito, December 14, dated December 14 pa, in the matter of the alleged violation of Section 3 of Presidential Decree number 1986 and its implementing rules and regulations for the alleged airing, okay? For the alleged, ibig sabihin, hindi pa sila sigurado. Mismo, putangin na talaga ito mga hinayupak na to. Okay? Ng MTRCB, tangin na niyo talaga ha. Ayan na naman ang stick ko. Ikaw. Okay? Kayo dyan. Sabi nila, the alleged violation of Section 3. Ibig sabihin, wala pang na-violate. It's not yet confirmed, hindi pa napatunayan na may violate. It's the same thing na sinabi ni Ka Eric na mayroong 1.8 ayon sa puting ahas niya, sa kanyang source, puting ahas ko, na 1.8 billion na ginastos si Romualdez sa kanyang travel expenses. Kaya pinagpapaliwanag niya ang Kongreso. Dito, MTRCB, kung hindi ba naman kayo kabugubuguan, hindi rin porket inutusan kayo ni Lisa Ahas Araneta at ni Tambaluslos, kung hindi ba naman kayo pinaka-vovo sa balat ng lupa. Tignan ninyo, ginagawa yung tanga yung tao. Mismo mga kababayan sa desisyon nila in the matter of the alleged violation of Section 3. Allegedly. So, ibig sabihin, wala pang nababiolate. Allegedly, hindi pa napapatunayan, tiyutang ginin na kayo. Okay? Tuloy-tuloy natin. The alleged violation of Section 3 Presidential Decree number 1986, its implementing rules and regulations for the alleged airing for unverified information. Another alleged naman. Diba? Unverified information. Patanong yung balita na sinasabi ninyong alleged airing of unverified information regarding the spending of 1.8 billion worth of travel funds by the House Speaker Romualdez, the television program, Laban Kasama na. Allegedly nga, ipukin ang ina nyo eh. Okay? Ngayon, dahil allegedly palang palangga, dahil tinitwist nila ang batas, talagang, ang putang, busy talaga. Binababoy nila yung Pilipino, mga kababayan, kaya sinuspende nila. Nag-order sila ng 14-day suspension. Tama ba? Okay, on November 29, November 23, the board received a complaint, sabi ito, order of preventive suspension. On November 29, November 2023, the board received a complaint regarding the program Laban Kasama ang Bayan and by respondent Sunshine Media Network International. Okay?
or SMNI for allegedly airing. Allegedly, the word allegedly. Doon pa lang ang bobo-bobo na ng buwaka ng inang mga to eh. Unverified information regarding the foreign trips of House Speaker Romualdez in the program. The host stated that according to an unnamed source from Congress, the host stated that according that according to unnamed source from Congress, Speaker Romualdez allegedly spent over 1.8 billion in his international travels with his entourage. Such unverified reports is alleged to be in violation section 3. Kundi ba naman, alam niyo mga palangga, kahit elementary, alam ang ibig sabihin na wala pang na-violate ang SMNI. So, tinarget sila ni Lisa, ni Tambaluslos at ng MTRCB dahil ang mga MTRCB ay mga asong julol na sunod-sunuran kay Lisa Ahas Mugs. Dahil sinabi ko na po ito sa ating episode na Operation Itutumba. Hahanapan ng butas ang SMNI. Kung walang butas, lalagyan nila ng butas o tataniman nila ng kaso at kakausap pa naghahanap si Lisa ng mga dating empleyado ni Kibuloy para mag-witness against him o gumawa ng kwento laban kay SMNI dahil sa galit ni Lisa at ni Tambaluslos kasama na si Kuting dahil hinahayaan niya yung mga hayop niyang ahas, di ba? Para gipitin ang SMNI dahil ayaw po nilang mamayagpag ang Duterte. Lalo na si Inday na threat sa kanila dahil minsan si Kuting ay nag-muscle spasm, natakot si Lisa Ahas Araneta na hindi nakagalaw si Kuting. Diba? So ngayon, nung hindi nakagalaw siya, akala matitegi na si Kuting. Kaya natataranta sila na kung matsugi si Bongbong Marcos Kuting Jr. ay automatic si Inday Sara ang papalit. Kaya po ganito ang ginagawa nila. Sinabi ko na to bago pa tong mga leching suspension na ito. O, sabi ng MTRCB, the board has the power to approve or disapprove exhibition and or television broadcast or television program which in the judgment of the board applying contemporary Filipino cultural values as standard are objection for being immoral, indecent, contrary to law or good customs, injurious to the prestige of the Republic of the Philippines. Kayo yung mga what? Ano? Sabi niyo dito? Tinitignan ninyo ang immoral, indecent, mga ganyan chucho. Anong ginagawa nyo? Hindi lang kaimoralan to. Kademonyuhan ang ginagawa nyo, MTRCB. Hindi nyo nga napatunayan na may na-violate ang SMNI. Sabi nyo nga, alleged violation. Diba? From the word alleged, napakasimple lang naman yan. Kahit sabi ko elementary, kayang intindihin. So nilabag ninyo ang inyong mandato na dapat kayo lahat ay ikulong sa kumunoy na kumukulo-kulo, okay, sa apoy para kayo ay mangamoy at magmukhang turagsoy. Diba? Sa totoo lang, nakakatawa to mga palangga, mga hinayupak na ito. Sabi dito ng MTRCB, those which tend to undermine the faith and confidence of the people and in their government or the duty constituted authorities, those which are libelous or defamatory to the good chuchu. Okay? Anyway, ito, basahin natin yung section 3. Preventive suspension order anytime during the pendency of the case and in order to prevent or stop further violation or for the interest and welfare of the public. Okay? The chairman, pasensya na kasi ang liit malabo ang mata ko. The chairman of the board may issue a preventive suspension order, mandating the
suspension of the, okay, television network cable, okay, session and related establishment, provided that temporary preventive order thus issued shall have a life, okay, not more than 20 days from the date of issuance, okay, not more than 20 days. O sabi nila, okay, itong preventive suspension na kanilang ipinataw sa SMNI, mga palangga, ay para hindi na magkaroon ng further violation kasi ito daw ay interest and welfare ng public. Pukinangina nyo. Interest ng publikong malaman ang ginagastos ng mga buwakang inang senador, mga kongresista, kanilang mga travel funds, ng kanilang mga pork barrel, ng mga pondo nila dyan na ayaw nilang ipa-audit o ayaw nilang ipakita ang detailed auditing sa taong bayan. Yan ang nagkakaapekto sa welfare ng taong bayan dahil sa bawat pagnakaw, bawat pagbulsa ng mga ginayupak na kongresista ng mga taong gobyerno ay nakasalalay ang kinabukasan at kinabukasan ng taong bayan. Ayoko na sumigaw, mga palangga. Okay? I'm tired sa kasisigaw sa mga jutang ginimis na ito. Pero nakita nyo naman po, kahit basahin nyo dyan, nandyan naman sa social media na hindi napatunayan na ang SMNI ay Hindi ko kinakampihan ng SMNI, okay? Kung ano man ang kinaharap ng owner o sino mang involved sa SMNI ng kanilang, kung may mga kaso man sila, wala akong kinakampihan. Ang kinakampihan ko, okay, ang katotohanan dahil mismo coming from RCB na walang kasalanan o wala pang violation ng SMNI. Kasi allegedly pa lang eh. Wala pang napapatunayan na nag-violate sila. Tapos sinuspendin na nila. Eh di ibig sabihin, tama yung aking puting ahas na nagsabi na ito ay utos ni Lisa, ni Tambaloslos, ni Kuting na personalin at atakin ng SMNI, i-take down ang kanilang mga the whole SMNI para wala ng platform si Inday Sara at ang mga Duterte o yung mga taong nagkikriticize sa buwaka ng Ginimis na kuting ahas administration na ito. Makita niyo, mga palangga? Matapos ginawa itong mga ito, baka may bonus din kay Lisa Smugs at kay Tambaloslos ang MTRCB. Magkano mga bonus niyo? Milyones after niya masuspend. Kasi ang mga kongresista, okay, na nag-contempt kay Lorraine at kay Ka-Eric, ay may bonus na milyones bago mag-break ang sesyon noong December 16. So MTRCB, magkano ang isinalaksak sa mga kipay ninyo ni Lisa at ni Tambaloslos? So ang pumirma nito, ito, December 14. Ikaw, honorable ang hiho di puta nga Cesar Pareha. Magkano binigay sa'yo? Board member. Ikaw ang pumirma nito. Pablo Reyes. Utos, siyempre may basbas ito ni Lala Soto. Si Lala Soto pa rin, di ba? Magkakasabot yung mga yan. Ay, si Princess Maui. Star na star si Princess Maui dyan. Okay pa lang siya. Hindi ko na matanggal si Princess Maui. Okay lang yan. Para andyan yung kanyang pangalan. Commercial natin yan ngayon. Alright. So ngayon, mga kababayan, ayan. Ay, ito na pala siya. Okay, mga kababayan. So ngayon, ito na. Alright. Okay. Ngayon, ito na, mga kababayan, palangga. Self-explanatory na ginipit ng gobyerno ang SMNI. Wala na tayong pag-uusapan. Doon na lang tayo magbe-base sa word na allege. Okay? Ito ay pamimersonal at pag-aabuso ni Kuting at ng MTRCB at ng Kongreso sa kanilang power. You know that already. But dumako tayo sa susunod nating topic. Okay? Sabi ni Amy, kung napipili lang ang kamag-anak. Okay, sagutin natin yan. Ano sa tingin niyo? Okay, Senator Amy, maganda actually ang mga sinasabi mo ngayon na kung napipili lang ang kamag-anak. Ayan, tingnan ko yung mga comment. Okay? Actually, mga kababayan,
Okay, sabi niya, okay. Ilang share na ngayon? 5,800 shares kung napipili lang ang kamag-anak. Okay. Ganito lang yan, Senator Amy. July pa lang, nag-uusap na tayo. Okay? Alam mo na si Lisa Ahas, kahit anong gawin mo, nakadugtong yung dugo niyang itim sa'yo. Nag-usap na tayo noong July na ang demonyo sa gobyerno ay si Lisa. At nag-a-agree ka sa akin. Actually, I'm trying to retrieve yung mga messages ko po sa kanya sa Viber, but minalas ako, nabura yung ibang mga message ko. Kasi nirestore ko, tapos biglang nawala yung mga mensahe. Pero may isang message si Senator Amy nung July sa akin. Ito, may date to. Okay, July 23, 2022. Ito yan. Ayan, actually yan. Okay. July 22. Basahin ko na lang. Pagtitiwalaan, ano ba sinabi ko dito, ba't putol? Okay, niretrieve ko na lang to palangga eh. Pagtitiwalaan kundi ikaw. Okay, ako to ang nagme-message. Ramdam ko naman ang eksena ni Lam. Pero tahimik lang ako. Pero at the end of the day, si BBM pa rin ang kawawa dito at kayo manang. Yan po yung message ko sa kanya. Okay, ayan. Kasi nung time na yun, July na yun, hindi ko matanggap na nabudol ako. Kaya kinakausap ko si Senator Amy na baka meron siyang mago. Tsaka sinabi ko na to sa inyong message. Sabi ni Amy, Marcos ang nakataya. Second chance na natin ito. Message po yan ni Senator Amy. Okay? Sabi ko, yan ang sagot ko. Yan ang sinasabi ko, kaya nalulungkot ako. Kaya tayo nanalo dahil ang mga tao mahal si Marcos. Bakit pa kasi sila nakikialam sa lahat ng bagay? Hay nako, dapat pagbakasyonin muna siya. Ha ha ha. Yun ang sabi ko. Actually, marami pa yung, ayan ang message ko. Actually, maraming messages at ang mga messages namin pinag-usapan namin ni Pebbles nung kami nila SAS nung nakaraan nang sinabi ko kay Amy na Manang Amy, mayroong pasasabugin si Pebbles na mga issue. Kaya ko sinasabi kay Amy yun para magawan niya ng paraan na maampat yung ginagawa ni Lisa Ahas Aranta Marcos. Kasi under the saya nga si Kuting, di ba? So anong sagot ni Amy sa akin yan? Ano yun, Maharlika? Yung pagpapadeliver ni Lisa ng pulburon. Actually, ang exact niya sinabi is shabu. Yes. Yeah, I'm trying to retrieve. At saka alam ni Pebbles yan. Yung pinag-usapan namin. So ngayon, balik tayo dito sa kanyang mensahe. Okay, Senator Aime, ito lang kasi. Maganda na sana yung sinasabi mo kung napipili lang ang kamag-anak. Definitely, hindi talaga napipili ang kamag-anak. Kung pwede lang ako mamili ng kamag-anak, 'di ba? Eh di sana pinili ko na si Elon at saka si Jeff Bezos at lahat ng pati si Zuckerberg, 'di ba? Pinili na nating lahat. 'Di ba? Kung sino yung mga mayaman, si Bill Gates, lahat ng pwede nating piliin na maraming perang para gumanda ang buhay natin, ipipiliin na natin. But definitely hindi naman pera ang kompleto sa buhay ng tao pag pinag-usapan natin 'yan, 'di ba? Kahit wala tayong pera, nang masyado nakakakain tayo at maayos ang pamilya natin, yun ang pinakamasaya sa totoong naratibo ng buhay. But okay, himayin natin. Kung napipili lang ang kamag-anak. Ang dami nag-comment. Okay? Ay, sabi nga ni si Daryl nag-comment, ito ang walang ay may solusyon. Ha 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 ha. Sabi ni Joy, okay? Senator, gigil na ako sa kapatid mo. Okay, sabi ng isa, ihiwalay ang mabuti, itapon ang masama. Sabi ng isang commenter, kung totoong may malasakit ka sa bansa, walang kamag-anak, dapat doon ka sa tama. Diyos ko, sabi ni Janet Borja. Okay, here's my, maganda yung comment ni Janet Borja. Totoo yun. Senator Amy, alam mo na na nagpapadeliver si Kuting. Ako pagod na ako sumigaw ngayong kasi madaling araw na mag-alas 3 na. Alam mo na ang kapatid mo ay nagko-Coca-Cola. At ang asawa niya
na si Bangag Lisa Smugs ay nagpapa-deliver. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Wala nga akong sinabi tungkol sa mga droga-droga na yan, dahil hindi nung time, well, na-convince na ako actually, pero galing mismo sa iyong statement nung sinabi ko na pwede bang may mula ba tayong magawang paraan sa ginagawa ni Lam, ni Lisa Ahas, magnanakaw. Yan yung Lam. Lisa Ahas, mangangamkam. Lisa Ahas, manggagancho, mambubudol. Kaya ang sabi mo, 'di ba kasi takot na takot ako noon. Kasi gustong ilabas ni Pebbles, Talakera, Pebbles Kunanan, ang mga kahayupan ni Lisa. Gusto ko pang pagtakpan. Ayokong mag-fail si Kuting noon, Senator Amy, alam mo 'yan. At alam mo rin na yung kapatid mo ay nagco-Coca-Cola at ang kanyang asawa ay ano, nagpupulburon. Ikaw na rin mismo nagsabi. Puwede ba idiretso mo 'to sa taong bayan? Damay ka dito, I'm telling you. Hindi ito sapat na sabihin mo kung napipili lang kamag-anak. Sino 'to, si Martin Tambaloslos? Hindi kami ang tao ngayon, hindi na po puwedeng, "Wow, bibilib kami kay Senator Amy." Bibilib kaming lahat sa'yo at mahihiwalay ka sa kapatid mo, kay Kuting, kay Tambaloslos. Kung, number one, sabihin mo sa taong bayan na palpak ang kapatid mo at ang kapatid mo ang binitray ang taong bayan dahil hindi siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas, dahil hindi maka-function ang utak niya dahil pulboronic. Bibilib kami sa'yo at maaaring iboto ka sa susunod na halalan kung sasabihin mo sa taong bayan, okay, at mag-initiate ka ng investigation laban sa iyong kapatid at kay Lisa Ahas Smugs na nakipagsabwatan sa Smartmatic based dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na nandyan sa COMELEC. Dahil, Senator Amy, ulitin ko, ikaw ang chairperson ng Committee on Electoral Reforms. Maniniwala kami sa'yo. Pero hindi ito enough. Maganda na ito kung tutuusin yung mga statement mo kung napipili lang ang kamag-anak. Be specific, sinong kamag-anak? 'Di ba? Para kung si Tambaloslos yan, ilagay mo yung pangalan. Kung yung kapatid mong Judas, Estas, 'di ba? Ilagay mo rin ang pangalan. Kung si Sandro Marcos na sinasabi mo, 'di ba? So young yet so corrupt. Sino dito sa kamag-anak mo? Ang dami mong kamag-anak. Nadadamay ang mga kamag-anak mong ako naniniwala ako na may mga kamag-anak ka pang matitino. Okay? Maybe sa Marcos Edralin side at puwede rin sa Marcos o Romualdez kasi maaaring hindi naman 100% na Romualdez ay demonyo at hindi naman 100% na Marcos ay demonyo. Kasi kahit naman tayo, kahit may mga kamag-anak tayong mga jejemon, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin yun ang magde-define sa atin bilang tao. Let's say ikaw, Amawi, kung may kamag-anak kang nuknukan ng batugan, ibig sabihin hindi naman yun re-reflect sa'yo na ikaw ay batugan din. Or may kamag-anak ka na si Rogelio, okay? Kung may kamag-anak kang ganitong klaseng nagpupulburon, hindi ibig sabihin si Rogelio ay nagpupulburon din. So, sino? Senator Amy, liwanagin mo, sino sa kamag-anak mo? Okay? Ang napikang-pika ka, kaya ka nag-utter ng kung napipili lang ang kamag-anak. Kasi ako may moment din ako niyan, kung kung puwede ka lang pumili ng kamag-anak, do'n na ako sa mga almost 100% perfect. Pero wala namang gano'n, 'di ba? Lahat naman tayo may mga may mga kalechian sa buhay. Actually, sabi ko nga sa Junakis ko kanina, nagkukuwento siya tungkol sa kaniyang ano 'to, yung kuwento ng Junakis ko. Panganay kong Junakis, nagkukuwento siya tungkol sa mga classmate niya dito sa Amerika. Na ganito daw, na ganyan, nagko-complain siya. Erica Steven, thank you palangga. Nagko-complain siya na ito yung mga attitude. Sabi ko sa kanya, "Anak," sabi ko na gano'n, nagkukuwento yung ano daw niya, yung klase niya na ganito, yung pamilya, Sabi ko, "Intindihin mo, lahat ng pamilya sa mundong ito may mga eksena. Walang perfect na pamilya. Kahit kayo, may mga problema kayo sa inyong mga pamilya. Minsan kung puwede lang sasabihin niyo, gusto niyo na mag-disappear.
Gusto niyo nang maglaho, minsan baka maaari sa inyo gusto niyo nang i-fake ang inyong kamatayan para hindi na kayo anuhin ng pamilya ninyo. May mga gano'n, 'di ba? Kasi walang perfect na family. So, going back dito kay, Senator Amy, walang perfect, hindi ka makakapili. Pero may choice ka para sa taong bayan. Ano yung choice mo, Senator Amy? You speak up para kasama ka sa Speak Up Day na pinaglalaban namin dito. You speak up for the people. Sino ito? Be specific. Sino sa kamag-anak mo ang gusto mong itapon? Kapatid mo, pinsan mo, sino? Mga anak mo, pamangkin mo? So kasi masyadong broad 'to, okey? Nakikita niyo dito, ang sabi ng mga comment, "Humiwalay na po kayo Senator Amy. Junior is a basket case." Yeah, you still have time to save the legacy of your father, Pakisabi sa ading mo si Bungit, hindi na kami natutuwa sa sistema niya. Nababasa mo naman 'to, eh. Oh, naku madam, mahirap talaga magkaroon ng kamag-anak na tambaluslos. Alright? Sabi sabi ng isa, "I love you, Senator Amy. Your dream is to redeem your father's name, but unfortunately, they do not care about your father's name already. They care about their personal interest." Oh, ano pa sabi dito? Pinsan niyo po ma'am ang sisira kay PBBM sa inyo, So nababasa niyo ito, sukang-suka na yung taong bayan. Senator Amy, be specific, sino? Hindi na kami you know what? We're giving you actually, sa channel natin, binibigyan namin kayo ng hanggang end of this year para, oh well, naka-break pala ang session ngayon. So lusot kayo. Sa January 20 pa kayo babalik. So okay, pagbigyan ka namin hanggang January 21 para maniwala ang taong bayan, maniwala ako sa inyo, okay, na hindi nyo kami binubudol, di ba? Ayaw na naming mapabudol muli. You start sa pag-open ng sesyon sa January, mag-initiate ka ng investigation at i-drag mo ang buwakang inang si Lisa Smugs na alam mong pulboronic kasama ang kapatid mo. Ulitin ko, in the first place, alam mo ng pulboronic yung kapatid mo, pinapartner mo pa kay Inday. Isa na, ikaw na lang tumakbo. Di ba? So, kung hindi mo kayang gawin yan, Senator Amy, na ikalad ka rin ang buwakang inang si Lisa Ahas sa pakikisabwatan sa Smartmatic at hindi mo imbestigahan ang kanyang pakipagsabuatan sa Smartmatic based sa ebidensyang inilatag ni Attorney Glenn Chong, then isa ka ring basket case, sabi ng comment. Isa ka ring wako-wako. 'Di ba? Terminology ng ano mo 'yan, ng in-law mo, sister-in-law mong Jotang Jenina. Maniniwala ba kami sa'yo? Hindi. Paano kami maniniwala kung hindi mo imbestigahan yung pandaraya noong 2022? Magkasama tayo sa electoral protest ng ading mo. Interview here, interview tayo, in-interview kita, in-interview ko si Kuting, nagpasalamat ka sa suporta ko sa inyo sa electoral protest na walang kapalit ni pisong duling. Walang kapalit, alam nyo yan. Kaya wala kayong maibato sa akin. Tapos all of a sudden, yung hybrid election na pinaglalaban natin at nakikita mo naman, sinabi ni Coco Pimentel yan sa Senate about sa kay Lisa, pero iniwas mo ang question. Patunayan mo sa taong bayan na sinasabi mo kung pwede lang pumili ng kamag-anak kasi may pinanggagalingan ka. At hindi naman istupido ang mga tao, lalo na ako na mismong kausap mo, na sukang-suka kay Lisa. Sinabi mo nga, insecure si Lisa sa'yo. Hmm. Wala ka nga dun sa May 9 eh. Yun na lang, maliwanag na. Actually, hinanap kita dun eh. May 9, nung nag-celebrate kami dyan sa, you know that, nung nag-live ako, hinanap kita dun. Dun pa lang nararamdaman ko na walang unit team. So, kung mahal mo ang Pilipinas, na sinasabi mo mahal ng tatay mo, at baka multuhin yung mga kamag-anak mo ng tatay mo, ipagtanggol mo kami. Kalimutan mo na may isa kang kapatid na walang itlog. Kalimutan mo na may kapatid kang pulboronic. Kasi ano ba pinaglalaban natin dito? Para sa kapakanan ng 110 million Filipinos. So, kung mahal mo ang 110, more than that, Filipinos, kaya mong sabihin sa buong mundo
ang nag-iisa mong kapatid na na kalalaking walang kasing laki ng tiki ang kanyang itlog, na kayang pisatin ng pisatin ni Lisa Smugs, na jombag lang sa buong mundo, pwede ka naman mag-sorry, "I'm sorry, nagkamali ang kapatid ko, ito siya, ito 'to. Mahal ko ang aking bayan over sa kapatid kong pulburon." Ay, day, sisikat ka sa buong mundo, papalakpakan ka kahit taga Zimbabwe, believe me. Kahit sa pinakadulo-dulo ng bansa ng mundo, papalakpakan ka dahil malalagay ka sa history ngayon dahil may isang kapatid na hindi pinili ang kanyang pulboronic na kapatid dahil mas pinili niya ang kapakanan ng mga Pilipino. Pagagawan pa kita ng estatwa dito sa LA. Ako nagagastos. Yeah, papagawan kita ng estatwa pag ginawa mo yan. Historic yan eh. Magiging historic ang balita na yan at hindi ka makakalimutan ng tao dahil may isang kapatid na nagsalita against sa kanyang kapatid na binababoy at sa kanyang sister-in-law na binababoy ang taong bayan. Sa bawat pagtatanggol mo, bawat pagsikreto mo, Senator Amy, sa iyong pulboronic na kapatid at kahayupan ng sinasabi mong sino man yung mga kamag-anak mo, ilang buhay ang nangamatay. Hindi mo lang pwedeng palitan niya ng mga nutri-nutriban. Di ba? Hindi dapat ganun na para bumango ka o makalimutan ng taong issue, mamimigay tayo ng nutriban tayo. Hindi pwedeng ganun. Magbigay tayo 2 kilong bigas, 2 perasong sardinas. Tapos after that, binigyan mo yung mga taong yun, 1 week, wala na silang pagkain. Baka iba sa kanila nangamatay na. So, hindi nakakahanga, pero mas nakakahanga kung ipipinpoint mo. Huwag tayo maglaro ng patintero dito or tagu-taguan. Di ba? Sabihin mo at alam naman, open book naman na kapatid mo ay pulboronic, nagsisesyon sa Malacanang. Papayag ka ba? Well, if you don't love your country, papayag ka at hindi ka mag-initiate ng investigation regarding Smartmatic hindi mo rin ibubukilya ang kapatid mo. Dapat yung kapatid mo, pinarehab mo na ng tuluyan. Binababoy na kami. Imagine, nung bombing, actually, may nakarating sa akin na information. Pumunta siya sa Shoot Fest sa Ilocos. Hinahanap ko lang yung ibang mga impormasyon. Pero, nung time pala na siya ay, I think, December 9. So, 5. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati nga si Senador Amy Marcos ay talagang dismayado sa mag-asawang ito na namumuno sa bansang Pilipinas dahil kung pag-aaralan natin at titignan natin ay wala naman na talagang magandang nangyayari sa bansang Pilipinas sa kanilang pamumuno. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.